Meron tayong bisita. Tunay na pambayan, walang personalan. Parang first time sa one-on-one yata ito, no? Oh, patuloy natin, Lala. Oo. Narito na si... Uy, budget to. Budget. no? Kaperahan to, pero. Ay, siya mga ngalaga doon sa mga kolektang 3 trilyong piso na tax yata. Oh, ito na. Ang ating kalihim ng Department of Budget and Management o DBM, Secretary Amina Pangandaman. Secretary Pangandaman, Igan at si Lala po. Magandang umaga. Welcome sa aming programa po. Magandang umaga, Secretary. Good morning po. Good morning, Igan, and good morning, Lala. Ayan. Teka, follow-up lang kami. Hanggang ngayon po, marami pa rin kami natatanggap na reklamo, particular sa mga health workers po, Secretary, dun sa kanila pong mga allowance o benepisyo na dapat natanggap noong pang-pandemic. Nalaman ko po ang DBM, nirelease na ho yung budget sa Department of Health. So, saan ho na nakikita nyo yung delayed po no sa pagbibigay ng benepisyo sa ating mga health workers, Madam? Ibigay ko lang po, Igan, yung mga Background. numero kung ano Okay. pong meron kami. Sige. To date po, mula po nung nagsimula yung pandemic at saka po nung nagkaroon ng batas para mabigyan ng compensation yung ating mga health workers, 91.23 billion pesos na po ang nare-release ng DBM. Wow. Sa GAA po, Billion. mula noon, ng 2020, 53 billion po ang na-allocate natin sa GAA. Saan program appropriations po, nakapag-release din po tayo ng 25 billion. Sa Bayanihan Law, meron din pong 9 billion. Sa MPBF, almost 500 million. At sa contingent fund din po, mga 3 billion po yung na-release natin. So Okay. sa lahat po, 91 billion na po ang nare-release natin lahat dyan. This year po, ang total budget po natin na nilagay para sa HEA is 19.962 billion. So mga 20 billion po ang meron sa GAA. Yung budget po natin this year, ang ginagawa po natin is comprehensively release. Binigay na po natin lahat yan sa DOH. So sila po ang bahala mag-disburse. And according to the data po that we have, out of the 91 billion, 73 billion pa lang po ang kanilang nadidisburse. Nare-release. So, nasan Ang yung... nare-release sa mga health workers. Nasan yung 30 o 40? Opo, ang ano po, lahat po ng ang good news naman po is that sa mga government hospitals po at saka mga GOCC hospitals natin, lahat po nabayaran na. Siguro po dahil maayos yung database natin yan according to DOH at saka sa mga nakausap po natin. Opo. Ang hindi pa po nababayaran ngayon ay yung sa mga private hospitals at saka po yung mga nasa local government units po na mga hospital. Okay. Opo, kaya mga clinics. Sila po ang hindi nababayaran dito. Ang nakakapagtaka lang po kasi, kaya nga po namin to inaayos at nakipag-meeting po kami sa Alliance of Health Workers. Marami po kasing tumatawag sa amin dito sa DBM na bakit daw po namin Di dinirelease yung budget. nire-release. At saka nagtataka din po kami kung bakit yung iba pong health workers hanggang ngayon po wala pong nare-receive na kahit piso. Okay. Yun po yung hindi namin Okay. maintindihan. Kasi kung may balance po tayo, siguro po sana yung the last 2 months, hindi na po nila na-receive. Pero yung mga nakaraang buwan po siguro, sana na-receive na po nila. Okay. Nakipag-usap po kami sa DOH, sinulatan po namin sila. Oo. Ang sinabi po nila is that meron pong bottleneck sa listahan ng mga bibigyan ng What do you mean by bottleneck? allowance. Ano ibig sabihin po nila? Kasi po, nalaman ko po na ang ginawa po pala ng DOH, although siguro po dahil pandemic noon, lahat po ng submission ng mga private hospitals at saka local government units, lahat po ng mga HEA natin through online. Tapos, Online. ang nangyari po, hindi po yata kinaya ng sistema nila. May mga hindi Yung natanggap, online hindi na kumpleto submission. yung proseso. Opo, yung iba hindi natatanggap, yung iba natatanggap. Tapos pagkatanggap po nila, kailangan pa po nila i-validate. Yun po yung una. Okay. Medyo mahirap po yun. Hindi daw po sila pumampayag na hard copy. So pangalawa po, kailangan yung DOH daw po, according to their guidelines, kailangan meron silang MOA per private hospital at saka lahat ng local government unit. So medyo mabusisi din po yung part na yon. Teka, klaro ko lang, Secretary, dun sa mga figurang nabanggit mo
91 billion ang na-release Na-release nyo. na. At ngayong taon may 20 billion pa, tama? So total niyan 100. 91 billion po kasama na po yun. Kasama ng 20 sa Opo. GIA. Opo, kasama na So, po so yun. ano, doon At sa... meron po saan program na 2 billion. Meron pa. Pero sa pag-uusap Yes, nyo ng meron DOH, so anong solusyon nila para yung bottleneck na nababanggit, mapadali yung release? Particular sa majority, private, tsaka local government na hospitals. Unang-una po, sana po, nag-request po ako, sana magkaroon po sila ng mapping, HEA mapping. Oho. Para hindi po sila mahirapan ng listahan kung ano-ano po yung mga hospital. Kasi ang pinakamahirap po talaga, nakikita ko din po, is pag-validate po ng mga hospital tsaka mga pangalan. Sana po, kung Pag-verify. nakapag-release po sila ng 73 billion, alam po nila saan napunta yung 73 billion. Yes. Oho. So, mas madali po makita kung sino yung mga hindi natin nabayaran. Yun nga po. Secretary, pero ito ho, naipalabas nyo na na-request nyo na ho Nasa yan sa kamay DOH. na ng DOH, oh. Tsaka po, naipalabas nyo na itong request na ito na mag-HEA mapping ang DOH. Ay, ano ho nang nangyari sa ngayon? Napalabas ho. Kailan ho ba kayo huli nag-usap? Parang tama ho Sa ba? online kasi March problema. pa to o even before Oo, that. lagi po kami nagko-coordinate. Pero bakit ho, wala pa ho, ano hong update ngayon? Ano hong nangyari dito sa aksyon na gusto pa nyong po gawin ng DOH? Oho. Meron na po silang link, pero ang sabi po sa amin that it is still a working document and subject for adjustment. Okay. Tapos nag-promise po sila na aayusin nila yung link na yon. So siguro po, bigyan po natin sila ng oras. Sana po, within the month, sana po matapos nila yon. Bukod doon sa Department of Health Secretary Pangandaman, may iba pa bang departamento ang ganito rin ang problema? Kaya nadidelay din sila? May problema din online? Marami, siguro po dahil nung pandemic, marami po ang nag-transfer into online submission. So siguro po, tapos yung internet po natin, hindi pa po ganun ka-stable. So kaya po siguro nagkakaroon ng problema. Pero nung nakausap ko nga po yung mga, pinapunta ko, naging bisita ko po dito sa opisina, yung Alliance of Health Workers, sana daw po naging flexible yung DOH yung mga panahon na yon hanggang ngayon, na kung hindi po kaya nung system nyo, sana naman daw, para Okay. naman... Habol ko Sige, lang go to. ahead. Meron bang discrepancy kasi may mga hindi nakatanggap niyang HEA na nakaalis na ng bansa dahil nga hindi sila makatanggap, masinugal nila yung sarili na dahil mataas-taas naman ang kita nila sa abroad. May makakahabol pa ba yon? Meron pong mga ganyan. Sabi po sa akin Diba? nung sa Alliance of Health Workers, marami po sa kanila, nung nag-open na po, nawala na po yung pandemic, karamihan daw po sa kanila Nag-abroad. Pero nakaalis na. Oo. naka-abroad Pero doon na. So yung online allowance, naman, yung allowance matatanggap nila, nandyan, intact. Opo, kasi kung sa private hospital naman po, for example po kung St. Luke's, yung St. Luke's naman po, parang may data naman sila kung Oo. saan pwede ibigay yung mga Okay. kailangan bayaran. So pwede nilang habulin yun kahit nasa Pwede abroad na po. sila. Okay. Pwede po. Ito Pwede lang, po. Secretary, balikan ko lang ho yung sinabi nyo nga, mapping, ano? Kasi ho, nabanggit nyo rin na nag-usap kayo ng DOH at kanila hong ipinangako sa inyong usapan ay dapat masumiti nila ito nitong March. Opo. Abril na po tayo. Uso yan, delayed din. Paano Pati ho ba? mapping. Paano ho ba yun? Meron ho ba kayong iba pang mga hakbang o anong mga gusto nyo pa uling mangyari para mapabilis dahil ang apektado po ay ating mga health workers din dito pag napapatagal? Nakikipag-coordinate po kami closely sa kanila. Una po, siguro, baka pwedeng una, para po maano yung bottleneck, yung tinatawag po na MOA na ginagawa nila, baka pwedeng blanket MOA na lang po siya sa lahat ng mga private organizations saka sa mga LGUs. Maybe that can be done through the ALG. Kasi they are, organized po yung mga health workers natin. Tapos pangalawa po, tapos tanggapin po nila yung hard copy para po makarating na yung dokumento sa DOH. And then, siguro, po sila ng mga tao para po doon Okay. sa digital system nila Yes. para po maging maayos. Oo, so pwedeng kasi online, pwede ring hard copy, pero Dapat po. nabanggit nyo rin po na kailangan ng DOH po ay maging transparent eh. Yes Hindi ho po. ba? So papaano po to kami? Pwede ho na makita yung mga dokumento na to, yung mga na-release na budget, nasa 73 billion na na-release. At- Where can we find this kung transparent? Paano po na makikita? Sundan ko lang sila, may oversight function ba kayo na pag na-release yung pondo, ganito, minomonitor po ninyo? Yes po. In fact, kasi po, di po ba, pag sinend po namin yung budget, comprehensive release yan, SARO po yan.
Pero yung cash po kasi, parang pag manage po ng budget sa isang bahay, yung cash po niyan, hindi po yan automatic na ibibigay buong 20 billion. Bago nyo po ma-access yung cash, kasi po, we have limited cash in our coffers po. Bago nyo po ma-access, makahingi ng buong 20 billion na yon na cash, kailangan po mapakita nyo sa amin na meron na kayong babayaran. Okay. Okay. Opo. So, ibig sabihin po, kaya Kaya nyo po na-release Tipro yung... ngayon, Okay. 73 billion pa lang. Yes. Meron pang kulang mga 18 or 18 billion kasi wala pong listahan yung balanse na yon. Okay. Kaya ako natanong, Kaya ko po natanong, Secretary, kasi alam niyo may mga agam-agam na kaya nadidelay, baka pinapasok pa sa money market. Pwede ba 'yon? Di ba? Para ang atis ang interest pinapalago pa nila. Baka po. Ay, hindi po natin alam. Posible ba 'yon? Posible ba 'yon? Hindi ko po alam, pero bawal po yun eh. O kaya nga, oo. So, kinulit niyo ba sila? Bakit meron pang balancing 40 billion Siguro, halos? yung listahan po talaga. Sa listahan I think lang. Opo, they're having problems in collating and gathering all the names po, lahat ng mga claims. Hindi po nila ma-organize yung mga claims. Kaya nga po ang ni-request natin, i-mapping po natin to lahat. Okay. Yung 73 billion, alam nyo na kung kanino nyo binigay yon. Okay. Tapos yung balanse, makikita, napakadali po makita yan. Kahit Excel file po, makikita yan. Oo. Hindi po kailangan na very sophisticated yung application or system natin. May palugi to ba itong balanse? Baka magkalimutan na kung hindi tayo mangungulit. Ay, hindi po. Kailangan So, soli ho ba yan sa inyo? Kami po dito, kinakalampag po kami linggo-linggo ng mga buti associations, naman, mga health workers. Oo. Kaya po, sila din po. So, kailangan may close coordination po kami. Tsaka, kailangan din po yung mapping na yan para alam natin kung magkano po yung total na kinakailangan pa natin. Hindi po kasi kailangan pa. pwede na Suntok sa buwan. taon-taon, nagsasabi kayo ng amount kasi po ang budget po natin, hindi po yan infinite. Kailangan po, inaayos siya. Kami nga po, ang utos nga po ni Presidente, sana matapos natin itong taon. So, nung January po, nung lumabas po yung GAA, nung nag-aayos po kami ng amount, sabi, mga 15 billion na lang ang kulang. Opo. So, sabi ko, baka kaya within the year, yung 15 billion. Okay. Kukuha na natin yung program. Meron na din Yung kayo. ano ko lang April po, lumaki na po siya sa 27 billion. Okay. Ba't Hindi ganun? po pwedeng lumolobo po siya ng lumolobo. Kailangan Tama. po may maayos po tayong sistema tsaka pagpaplano kung paano po dahil hindi po pwedeng lumolobo lang yung amount. Okay. Linawin ko lang yung GAA, baka yung iba, hindi, General Appropriations Act po yun. Yun yung pinagtibay ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo na pera ng gobyerno. Ayan. Sa 91 billion po, tapos 73 na yung na-release. Na-release. So may 18 billion na Discrepancy. kailangan pa na maipakita. Meron na rin ba kayong impormasyon saan ho idadalhin, saan nakatakdang ibigay ng DOH kapag naayos na rin nila yung gusot dito nga sa bottleneck na sinasabi nila? Wala pa po, hinihintay pa po natin. Pero base po dun sa, nung nakausap po natin yung mga health workers po, karamihan po dito ay yung private hospitals at saka LGU. Yung private hospitals po, nandito po yung even St. Luke. Marami pa po sa kanilang hindi nakakakuha. Okay. Opo, ganun po. Magkano ba per head itong pinag-uusapan natin? Meron po, iba-iba po kasi. Okay. Meron pong 3,000 yung low risk. May 6,000 po para sa moderate risk. At meron din po 9,000 Yung direct contact sa INF. COVID patient, no? Opo, opo. Okay. So kung kukupitin mo, hindi tayo ganun kagaling sa math, pero kung billion yun, tas 3,000 per head, di ilang kadaang libong health Hindi, workers tsaka talaga yung hindi pa nakakatanggap. living Hindi mo ba sila- living witness yung mga health workers Oo. talaga Sila yung naghirap Kaya no? marami talaga tayong naririnig na reklamo kasi ang dami pang hindi Opo. nakakatanggap. Okay, eto lang, edukasyon, one-on-one tayo dito. Nabanggit ni Secretary Domingo ng Department of Health, nung nagpapaliwanag siya about that health emergency allowance, ma'am, may binanggit siyang Tier 1 at Tier 2. Ginugel ko Ito pala ay yung mga ma'am, kasi ngayon ko lang narinig, kala ko yung tier iyak, nakakaiyak kasi delayed Tier. So yung Tier 1, Tier 2, depende pala sa yung appropriations sa yung pangangailangan agad. Tama ho ba, Secretary? Sir.
Sa GAA po, wala na po tayong tinatawag na Tier 1 at saka Tier 2. Wala na pala. Una po yan. Oo. Ang Tier 1 at Tier 2 po, ginagamit po namin yan sa budget preparation stage. Parang ngayon po, ginagawa po natin ngayon yung budget preparation para sa ating 2025 budget. So lahat program and unprogram na. Ang Tier 1 po, yan po yung mga recurring expenses ng department. Existing, Ang existing po, sweldo, maintenance, yan po. Ang Tier 2 naman po, ito po yung mga bagong proyekto nila. Dito po usually sa Tier 2 tayo talagang nagkakaroon ng mahabang usapan. Kasi po, depende po kung shovel ready yung mga proyekto mo, kung meron kang detailed engineering design, kung kaya nyo nang gawin kaagad-agad yung mga proyekto. Kasi pwede naman po pondohan, pero kung hindi nyo naman magagawa, sayang naman po. Okay. So pag po, wala na po tayong tinatawag na Tier 1 wala at na. Tier 2. Ayun, at least nalinawan. Teka, kaliwat kanan ng ayuda, kayo sa inyo siyempre hihingi niyan, Secretary Pangandaman, may pera pa ba tayo hanggang pagtatapos ng 2024? Meron pa po, malaki po ang, I don't have the data ng numbers ng total ayuda po natin. Meron po tayo sa DOLE, meron po tayo sa DSWD. Okay. Meron din po sa DOTR para sa fuel, meron din po sa DA para sa fuel assistance. Medyo malaki pa po ang balanse ng mga programa na po yan. Okay. Mayaman tayo, ha? Mayaman. Yaman pala tayo. Mayaman ang Pilipinas. Kausap namin kayo, Secretary, ang yaman-yaman. Kunan, Request natin. 1, 2, 3, go! So, mayaman pa tayo, may natitira pa. So, wag mag-alala yung ating mga kababayan, ano? Yes po, meron pa po. First quarter pa lang po so hindi pa po siguro nauubos yung ating mga ayuda. Well, Secretary, salamat. Sana po. hindi ito ang huli nating pag-uusap. Pera ng taong bayan itong pinapaliwanag natin. Salamat po. Thank you po. Thank you, Regan. Thank you, Lala. Salamat po, Secretary. Nalilinawan tayo. Secretary Amina Pangandaman, Department of Budget and Management or DBM. Sa mga health workers, nasa Department of Health na po ang problema. At posibleng nasa inyo rin, yung paghahain ng mga ospital ng inyong mga data. Lalo na sa pribado, mga yung pala talagang requirements. apektado. Malaki pa yung balanse, 17 billion ba? 18 billion. 18 halos. ang hindi pa na Teka, re-release. narito, meron muna tayong traffic report mula sa